pakikita namin sa iyo ay ang Toyota Corolla Big Body. Performing cleaning lang. Cleaning lang naman ang gagawin namin dito. Kasi malamig pa naman siya. Ang problema lang niya ay na-stuck ng siguro mga almost 2 months or 1 month. Ganyan. Pakikita namin sa inyo ang step by step bagamat ito'y luma na sa paning sa maraming technician. Kumbaga basic, napaka-basic na. Eto nga pala, napakabilis ng baklasin ng evaporator nito. Isa, dalawa, tatlong tornilyo lang or 4 na tornilyo, mababaklas nyo na siya. Tapos yung fittings, halos magkadapatan lang sa labas ng evaporator. 2 fittings lang siya na ang gagamitin nyo lang ay 24 o 27 na open range, tapos 17 at saka 14. Yun, ganun lang. Bali 4 na tools, isang Phillips screw, 10mm na socket. Yun lang, napakabilis lang ito. Ito kung makikita nyo, ang ginagawa namin bago namin dinisan ang evaporator, nilalagyan muna namin ng nitro para once na in-sprayan, hindi siya palukid ng moisture or yun, makikita mo na agad ng leak. Ito, ang ginagawa namin, ini-spray namin ng power spray ang evaporator para matanggal ang dumi. Mga kalamig or kung makakapapanood mo na may-ari niyan, no, makikita nyo na hindi namin ginagamitan ng chemicals ang evaporator. Kung kaya rin lang ng power spray nyo lang, kasi ang chemicals nakakanipis ng evaporator yan. Oo nga, maganda, nakakaputi. Ang problema, pagdating ng panahon or may na-encounter nga kami na ganito ang nangyari, puno ng preyon siya. Nung nilinis namin at nilagyan namin ng chemicals, ang nangyari, nung nilagyan namin ng pressure, yun, sa sobrang nipis ng evaporator at sa sobrang kalumaan na, once na nilagyan mo kasi ng chemicals yan, magre-react yan eh. Pag nag-react yung chemicals, kung manipis na yung evaporator niya, ang nangyayari, nagkakaroon ng maliliit na butas. Kaya yun ang iniwasan namin, lalo na sa mga lumang modelo or kahit sa bago. Kung hindi rin lang mag-request ang customer na gumamit ng chemicals, hindi namin ginagamitan ng chemicals. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, kung ang dala lang ng pera ay ng customer ay sakto lamang na pampalinis, tapos madadamage mo pa ang evaporator, ay nakakaawa naman ang customer. Kaya ang iniisip din namin dito ay ang customer. Yan, kung makikita nyo, nilulubog namin ang evaporator sa tubig para makita kung may leak. Yan, okay ang evaporator niya, wala siyang tagas. Makikita nyo naman siya kung may tagas, continuous ang bubbles. Ayan, yan ang ginagawa namin. Kumbaga SOP na namin yan. Once na ibinaba namin ang evaporator, karga ng nitrogen, dapat yun ang tatandaan nyo lagi kung kayo man ay customer. Ayan, ngayon check upin din naman ang filter dryer nya, kasi sabi ng customer nung interview namin to, walang problema ang aircon nito, okay ang lamig, okay ang hangin. Ayun nga lang, na-stuck kasi hindi ko pa alam kung pagkakasabi ng customer kung umalis siya or may pinuntahan ng ilang araw o ilang linggo, tapos pagbalik yan gagamitin niya na wala na siya lamig or nakapagpakarga na siya na dati ng freon. Kaya lang, ayan, ayun nga sabi ng customer na palilinis na rin niya muna. Kaya ang inon namin, cleaning muna ng evaporator, kasi yun naman ang laging pagka once na may dumating na customer, cleaning, tapos check up ng mga parts. Pero ginagawa kasi namin dito, hindi kasi namin inaano ang customer, kumbaga kung saan makakatipid,
na quality naman ang gawa, dun tayo para malaman ng customer na kahit ganun lang ang ginawa pero yung lamig naman niya okay, walang magiging problema. Kaya hanggat maaari, kung kaya mo rin lamang na palamigin ng wala ka pinapagdang pyesa, huwag mo nang pahirapan o palakihin ang chance ng customer. Kung dati naman sa interview pa lang kasi malalaman mo na, or kahit ikaw pag binaklas mo ng evaporator, makikita mo ng status ng aircon niya kung kailangang palitan ang pyesa. Makikita mo yun sa fittings. Pag tinanggal mo yung evaporator, meron siyang kung black oil or malangis yung system. Kasi pag malangis ang system, pag tinanggal mo yung fittings, natulo na agad yan. Yan, kailangan mo magpalit ng filter. Kasi kumbaga yung langis nasa system na, ang kadalasan nangyayari pag napuno ng freon, ang lumalamig lang siya, halimbawa tuwing umaga, tuwing umuulan, or tuwing hapon or gabi. Pero pag ginamit mo yan ng tanghali or inabot ka ng init sa daan, yun, humihina ang lamig niya kasi nag-high pressure na siya. At saka isa pa pala, remind ko sa inyo, kung kayo man yung mga may-ari, lagi nyo huwag kakalimutan yung condenser fan. Kasi yung condenser fan niya, yung auxiliary fan niya, once na yan ay huminto, may tendency na mahumina ang lamig or hahanap siya ng part na pasisingawin niya, kasisirain niya. Kasi pag nag high pressure siya, ang pinakamahinang niyan, mga o-ring, mga goma, yan. Ang ginagawa naman namin ngayon ay nililigtas namin ang buong system, fittings, lahat ng mga binaklas. Tapos ayun, ang kailangan yan ang SOP. Ngayon yan, nakikita nyo siya yung sa may compressor, meron siyang maliit na bubbles. Yan, makita nyo sa TR model ng compressor niya. Ngayon, ang problema ay yung kanyang compressor, pagkamat kayang buksan or kayang i-repair, ang nagiging problema kasi one time na nagbaklas kami niyan sa sobrang kalumaan na ng compressor. Excuse me. Sa sobrang kalumaan ng compressor, hindi na, nabaklas namin. Ang nagiging problema lang, yun nga, sabi ko nga sa inyo, sobrang kalumaan, yung metal niya kinalawang na. Tapos yung goma niya, pinalit na namin ng goma. Ang nangyayari kasi pagka ganyang naglilik, yung orange deform na. Kaya ang nangyayari pagka ganyan, hindi na kami nagtatry na magpalit or mag-repair pagka ganyan nakaluma. Ang ginagawa na lang namin, tinatanong namin ng customer kung papapalitan niya ng bago o surplus na compressor. Pero madalas ang kinakabit namin surplus na, kasi luma na rin naman yung unit at saka mapapamahal pa. At saka yung pinapalit namin compressor, repairable na, hindi kagaya ng bagamat na-repair, kaso yun nga, sabi ko nga sa inyo, trial and error pa din ang nangyayari. Hanggang dito na lang tayo mga lods or mga kalamig, at sana nagustuhan nyo ang aming pangatlong vlog. Sana kung nagustuhan nyo ito, like, share, subscribe na rin kayo